At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa ating tampok na ulat ngayong araw, pambubudol ni na Speaker Martin Tambalos Los Romualdez at President King Norte Jr. bistado na raw. Usap-usapan ngayon sa social media at ilang sektor ng oposisyon ng umano'y mga kontrobersyal na galaw ng administrasyon na tinatawag ng ilan bilang budol sa taong bayan. Lumalakas ang panawagan ng transparency at pananagutan mula sa ilang grupo matapos mabunyag umano ang ilang issue kaugnay ng pondo para sa mga proyekto ng administrasyon. Ayon sa mga kritiko, may mga proyekto manong pinondohan ng malaki ngunit kapos sa aktwal na implementasyon. Sa gitna ng usapin, nabanggit ang pangalan ni Speaker Tambalos Los at mismo ni President Putin. Mga bagay na mariin nilang itinanggi at sinasabing bahagi lamang ito ng paninira sa kanilang pamumuno. Kasunod ng mga aligasyong ito, may mas malalim mang babatas. Umano na dati matatag sa pagbatikos, ngayon ay tila nagmamakaawa na raw na iatras ang mga kasong inihain. Ayon sa ilang insider, nagkaroon umano ng mas malalim na pulong kung saan pinag-usapan ang posibleng pag-areglo kapalit ng katahimikan. Mariin namang itinanggi ito ng kampo ng mga nasasangkot at iginiit nilang bukas sila sa anumang investigasyon upang linisin ang kanilang pangalan. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang formal na tugon ng Malacanang at House of Representatives sa mga isyong ito. Patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa malinaw na paliwanag at hustisya kung may nangyaring katiwalian. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kahit hindi kandidato yang si Pastor Tibuloy, all-out support pa rin ho yan sa pangangampanya sa mga kandidato nitong si Tatay Digong. Palakpakan natin si Pastor Tibuloy. Dito na ho tayo sa 20, ito yung bigas na pinagmamalaki na 20 pesos. Ito ho ba, ganito ho ba ang itsura? Nako. Ba't nagan sound effect? Ngayon ho ba, kung ganito yung 20 pesos na bigas, ano na lang, konting dignidad naman ho. Bigyan nyo naman ho na kahit katiting. Ito yung lumalabas sa social media. Hindi ko kiniklaim na yaan yung 20 pesos na bigas. Bulok ho yan eh. Patuka sa manok ho yan. Hindi man nga binlad yan eh. Yung binlad, meron konting ipa-ipa, tapos yung mga durug-durug. Pero puti pa rin ho yun. Yan, luma ho ang tawag dyan. Kumbaga, matagal nung na-stock yan, nagkaamag-amag na. Kung ganyan rin lang naman yung mga buffer stock na luma dyan sa NFA na ipamimigay nila. Anak ng toko ah. At kung naman maganda ang bigas na ibibenta na 20 pesos, for sure, 100% yung mga nagtitinda sa merkado, gagawa sila ng paraan para mabili nilang mura yon at madala nila sa palengke at ibenta nila ng 32 pesos. 100%. Maniwala ho kayo sa akin. Kung kahit konti lang yung balbas at bigote natin, yan ang sigurado natin. Mga negosyante, pag nakakita ng pagkakataon para kumita, gagawa ho sila. Yan ang sigurado natin. Magandang kalidad ng bigas, binenta ng 20 pesos, pagdating sa merkado, magiging 38, magiging 35. Naku, malaki donation ko dyan kay malaki campaign donation ko dyan kay Mayor. Mayor, padalan mo ako dito ng mga 1,000 sako dito sa sa bodega ko, ha? Kung bahala dyan. Sold na naman, di ba? Tiba-tiba na naman yung mga kapitalista sa... Yun ang realidad. Kailangan mo ninyong tanggapin na yun ang katotohanan. Kasi yan, artificial lang ho yan. Kumbaga, binili ho nila ng mura, ibibenta ho nila ng palugi. Yun ho yun. Okay? Punta na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kontante, alagwa na ho siya. Tuloy natin mga kababayan, ito na itong sila Sir Jen at itong si Sir Nelson. Panoorin ho natin ang kanilang mga punto de vista. Huwag magkaroon ng crab mentality. Suportahan ang Pangulo. Diba? Yun ang sinasabi ni Yusek Pierre Castro. Parang bigla ka na. Parang sarap ng bilinantakan nitong si Sir Nelson. Anak ng toko talaga yung niya, ramdam ko dito eh. Sarap. Gaya. Nakakain naman ng baka nakakain ng 20 pesos. 20 pesos na bigas eh. Nandun na nga tayo. Tama naman eh, di ba? Na maging affordable ang bigas. Kaya lang, hindi po ito yung inaasahan natin eh, na ito po kasi
sa pilitang pagpapababa to ng presyo eh. Oho. Tama. Brute Artificial force ba? eh, ha? At saka Artificial. hindi ba po pwedeng pumasok ito sa... Kasi election campaign ngayon dyan eh. Hindi kaya papasok ito sa vote buying? Well, dapat siguro pag-aralan. Pwede itanong yan. Kasi Pwedeng- yung 20 pesos na Maganda bigas, yung hindi punto naman na yun yun, yung halaga ng bigas. Oho. Binabayaran ng gobyerno yung kulang eh, di ba? So parang ayuda ang dating nito. Parang ayuda ito. Oho. Inihingi nyo ba yan ng exemption sa COMELEC? Well, pwedeng question. Tama nga, pwedeng question din yan. Pwede. Oh. At tapos dinadala nyo pa doon sa mga mayor, di ba? Oho. Sa mga LGU. At yung mga Tumatakbo din LGU lahat. magbibigay sa kanilang tulong. Sino di ba? Oho. Tama. Oh, well, Tama. kasi kung sinimulan agad dito, noon pa man, kasi dito sa ating bansa, alam niyo po, sa bansa natin, meron naman talagang mga operasyon ng subsidized ng gobyerno eh. Gaya po ng lahat ng rail system natin. MRT, LRT, yan po ang binabayaran natin dyan, kalahati lang ng dapat talagang bayaran. Oo. Diba? Kung itama niyo po yung figures namin, subsidized po tayo ng gobyerno dyan. Diba? At marami pa pong mga proyekto ng gobyerno ngayon na may binabayaran ng tao, pero hindi po yung actual, sabihin magkano talagang dapat ibayad, kundi may share po ang ating pamahalaan. Yes. At kung dito man po sa usaping ito ng bigas, sapagkat marami pong hindi nakakabili ng presyo, kung ito'y mataas, 40, 50, etc., etc., ano bang magiging masama kung sabihin natin, ito pong bigas na ibinebenta namin sa inyo, sa murang halaga ay subsidized po ng gobyerno. Sa halip na ito po'y bilihin ninyo ng 45. 45 pesos, 50 pesos, mabibili nyo na lamang po ito ng 20 pesos. Ibig sabihin, kada kilo, gumagastos po ang gobyerno dito ng 20 o 25. Yun naman talaga ang trabaho ng NFA, di ba? Ang NFA man po, subsidized yan ng gobyerno. Kasi ang NFA, hindi naman yan nilikha para kumita ang pamahalaan di ba? Kundi kaya ang NFA nilikha para tumulong, magpalugi talaga ng kanilang mga binibili ng palay sa mga magsasaka kahit noon pa mang una. So, yan naman talaga ang trabaho ng NFA, di ba? So, anong magiging masama kung sasabihin ni Yuse Claire Castro, itong binibenta natin ay sa tulong po ng gobyerno para may sakatuparan po ang pangako ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po talaga yan ang aktual na presyo niyan. Di ba? Pero artificial po yan. Unti-unti po siguro, tutulungan natin ang magsasaka para mapababa ang kanilang gastusin. Di ba? Siguro, dati po ay nagsasubsidize tayo ng 20 pesos per kilo. Ngayon po, 5 piso na lang. Kasi bumaba na po ng bumaba ang gastos ng mga magsasaka. Di ba? Pwede naman siguro gawin yun, di ba? Pwede naman. Wala namang sama. Ano ba masama sa ganun? May komplikasyon lang yan kung ikumpara natin sa trend dyan, ha? Okay. Kasi pagka sinasubsidize nila ang pamasahe ng mga sumasakay sa LRT, sa MRT, wala naman silang kakompetensyang mga mahihirap na nagpapatakbo na ng tren. Tama, oo. Diba? Na maapektuhan. Dito, ang maapektuhan po dito ay yung mga magsasaka na nagtatanim ng palay at nagbebenta ng palay. Yes, kapwa natin Pilipino yan. Kasi nagiging kompetensya ho ninyo sila sa presyo eh. Siyempre sa kanila pala, ibebenta nila yan ng hindi pwedeng mababa sa 20. Oo. Hindi ba? Kasi Siyempre, lulugi sila. talaga. Paano sila makakakompete sa 20 pesos na bigas samantalang sa kanila, palay pa lang, 20 pesos na. Nakukuha niyo po mga kababayan, hanggat hindi natin ina-address yung root cause ng presyo ng mga agricultural goods na yan, hindi ho talaga natin maibababa ang presyo. At ang problema ho dito, yung agrikultura mismo, yung mga magsasaka natin, wala na, kumbaga napag-iwanan na ho sila. Yung teknolohiyang ginagamit nila, applicable, kumbaga, ano yan, kumbaga, kumikita yung ganyan teknolohiya nung panahon 90s, 80s, doong mga panahon na yon. Yan yung latest technology. Kaya nga, magaling tayo sa pagsasaka, di ba? Vietnam, Thailand, nagpupunta sila dito para mag-aral ng agrikultura. Noong panahon na yon. Pero sila, nag-innovate sila.
pagdating sa patubig, sa kung paano yung mga bagong teknolohiya, ina-adapt po nila. Tayo nananatili tayo doon sa makalumang estilo ng pagtatanim. Kaya napag-iwanan ho yung ating mga magsasaka. Kaya yung kanilang ani hindi na ho nakakasabay base doon sa output ng ibang mga kakumpetensya nila sa ibayong dagat. Yung output ng Indonesia, Thailand, Vietnam, napakataas. Kunyari, 10 yung output ho nila, at yung output na yun ho talaga yung productive na pagtatanim. Din talaga yung kikita. Doon pa lang talaga kumikita yung mga magsasaka. Ang output ho natin dito, baka 4 pa lang o 3 pa lang. Yung tipong mababawi lang nung magsasaka yung kanyang mga expenses dun sa kanyang pagsasaka. Yung tubig, pataba, manpower, yung mga makinarya, lahat ho yan. Yung panahon pa. Halimbawa, di sa kanya lupa, inarkila lang. Kasama din ho yun sa bayad. Anong kikitain nila? Tapos gusto nilang i-encourage yung mga susunod na henerasyon para magsaka. Malabo hong mangyari yan. Kung mismo ang ating gobyerno hindi nila tinututukan ng agrikultura, kalokohan ho yung 20 pesos na ako nagsasabi sa inyo. Kung ako dito kay Marcos Jr., inasikaso niya, alam niyo, peace and order. Mas mararamdaman yon ng ating mga kababayan at mas papalakpakan pa ho natin siya. Kasi yun, kontrolado niya yon. Sa kanya PNP, DILG, DOJ, NBI, nasa kanya ho lahat ng ahensya na yan. Pwede yan. Okay na tayo doon. Goods tayo doon. Alam nila pagka ginawa nila yun, magiging bloody. Pag naging bloody, ayaw sa gusto ko nila pagka kinalaban mo droga, magiging bloody yan. Ayaw ho nilang pakialaman kahit na napakalala na ngayon kasi ayaw ho nilang ipakita na yung ginawa ni Tatay Digong, ginagawa rin nila. Kukwestiyonan sila ng ating mga kababayan. Yung huling gumawa niya, nasa The Hague, Netherlands. Akala ko bang mali yan, ginagawa niya yan. Kaya hindi ho nila mapakialaman yung mga bangag na yan. Siguro sa mga susunod na paksa natin, yun naman ho ang ating tatalakay. Tuloy. At yan ang magiging problema. Siguro kaya hindi nila ito maagang maipatupad dahil nga komplikado ho kasi ang presyo ng bigas. Hindi yan po pwede na kagaya ng ibang produkto na pagka ibinaba mo, lahat matutuwa. Ay, totoo. Kasi kapag ang presyo ho ng bigas napakababa, ang una hong naghihirap dyan, magsasaka. Totoo. Correct. Nagsasaka Di parang ka ganito yan. yun, sir? May, halimbawa tayo dyan, nagtitinda tayo ng taho. Taho. Yan. Paborito ko yan. 20 pesos. Ang isang, sarap, ano yan? Isang Naglalako tayo, isang baso. taho. Ikot ka ng ikot, taho. Tapos may dumating doon na si Mayor. Nagbenta rin ng taho. Sabi niya, subsidize tong taho ko. 10 piso na lang. Sa halip na 20 babayaran mo, 10 na lang. Tapos nauna silang rumatsyada dun sa pinagdalakuan mo. Di bumili na lahat, 10 lang Pagdating mo doon, ikaw naman, taho, magkano yan? 20? Ba't kami bibili niya? May 10 piso. Ayun na nga. Ganon ang magiging epekto niya dun sa ilang mga magsasaka din. Ayun. Kasi kinumpetensya mo Sa halip na ang gawin mo, kung ang usapan natin sa magtataho, sa halip na ikaw ang magbenta ng murang taho, dapat tinulungan mo si magtataho na, sige, isa-subsidize ko yung ano mo, yung ginagamit mong soybean. Ayan, O kaya, nahihirapan ka magbuhat, pahihiramin kita ng tricycle, ikarga mo na lang dito. Ako na bahala sa gasolina. Ayan. Parang ganun dapat. Tinulungan mo sa kanyang kabuhayan. Tinulungan mo yung magtataho na ibenta ng murang taho sa gusto mong presyo na mababa, hindi naman naghirap yung magtataho kasi may negosyo pa rin. Meron pa rin siyang trabaho. Totoo. Pero dito, galing. kung ang magsasaka ay... Ganda nung analogy nitong si Sir Nelson, yun ang the best. Yun ang the best doon. Umaga, nabili mo na, kumita na sila, hindi mo sila kinumpetensya. Dito kasi kinukumpetensya mo At huwag naman sabihin ng administrasyon na galing sa galing sa mga magsasaka yan. Imposible. Kayo ba naman, magbebenta na nga ng 20 pesos, kukuha pa kayo doon sa mahal? Natural doon sa mga imported na yung mga kumukumpetensya sa presyuhan ng ating mga magsasaka sa Pilipinas. Yun mga kababayan. Iniwan mo, pinababa mo ang presyo ng bigas, pero hindi mo naman siya isinali sa programang subsidy, may iwan yan. Hindi, ang gawin nila, magkano ilang lahat na magsasaka?
di gobyerno na bumili. Dapat nga Doon, gano'n. alam, magkano ang, alam naman nila prevailing price ngayon. Dapat gano'n. Magkano kilo ng palay ngayon? 18 ang puhunan po namin. Bili namin 20, meron kang 2 pisong tubo. Kaya gawin na nating para maganda-ganda, 25 kung kaya ng gobyerno. Di ba? Ay di, at least ang binili natin, Nason, ay yung ani na magsasaka natin. Yun. Di ba? Kasi nga, dito hindi nila masabi saan galing yung bigas eh. Ayun lang. Diba? Saan nila Oo. binili? Well, ako- Magkano pagkakabili? Well, ako doon sa punto ng subsidize. Sa subsidize natin ng government. Ay, ano, magsasaka na magsasakang Pilipino. Magsasaka. Kagaya ng Oo. ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, Oho. umunlad sila dahil hindi yung bigas ang sinubsidize nila, Oho. kundi yung farmer. Yung magsasaka Yun ang tinulungan nila. Yes. Yun ang Yun ang the sustainable. best. Yun ang tatagal. Ito kasi, Jen, Correct. parang band-aid lang ito. Tama. Parang gusto mo lang ipakita, oy, tinupad ko yung pangako ko. Pero hanggang kailan yan? Tama, Yo. kasi may Ang hirap, no? Bangag, makinig ka, ang hirap, di ba? Ang hirap, no, sa pagpupumilit mo na maibigay yung campaign promise mo, yan ang napala mo. Hindi kasi ganoon, hindi ganoon gumagana yun. Masyado nyo na kasing binubudo lang ating mga kababayan. Hindi ganoon gumagana yun, yung pagpapababa ng presyo ng bigas. Tama si Sir Nel at Sir Jan dyan sa ano na yan, dyan sa punto de vista Magawa, nila. yung sabi ko, nung naging guest natin dito, Nelson, di ba? Si Kuya Yuan. Si Kuya Yuan, ang tinulungan nila magsasaka. Di ba? Di ba, ikaw nagsasaka ka. Magkano? Lahat ng input mo, pati land preparation mo. Ganun dapat. Di ba? Ganun Tapos dapat. magkano ang puhunan natin? So makukumpute mo naman yan eh. So pagka inanin natin ito, magkano kilo ng bigas? Boss, bilhin natin para wala ka namang gastos. Ginamit lang namin yung sakahan mo. Babayaran natin ito. Sabihin, yung magsasaka, kumita pa rin. Yes. Di ba? Sa lahat ng intervention, mula simula hanggang sa anihin, tumulong yung grupo na Kuya Yuan. Kaya ngayon, sa Daan Bantayan, Cebu kahapon, nagbenta sila ng 20 pesos. Ito, sabi ko nga sa'yo, private sector, na nagbenta sila talaga. 20 pesos. At yung magsasaka na kanilang tinulungan, masaya. Ganun dapat. Na-implement kayo. Sabi ko, pwede palang gawin. Pwede. Nagagawa pala nila. At saka yung kumpanya ni Kuya Yuan, sabi niya, break even pa rin po kami, bawi. Naipapakita pa namin sa magsasaka na kung sila ay gagamit ng technology namin, ay doon na sila makakabawi, Nason. So pwede palang gawin. Pwede naman palang gawin. Kaya naman ngayong dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na tayo doon sa mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Dito hubad na nagsalita si Kong Dante. Dito na. Then, Kong, Ayan, bumati dito. muna kayo sa ating mga taga-subaybay. Dito na. Dito na. Magandang hapon po sa inyo. Fresh na fresh Kahit walang humpay ang pag-ikot, fresh na fresh pa rin tong si Kong Dante. Kumbaga siya eh. Nakita niyo yung mga kandidato natin ngayong mga panahon. Ito, 10 na to. Pag meron ho silang interview, meron ho silang public appearance, talaga kumpiyansa sila. Yung confidence ho nila, sukdulan, nga, talagang ibang klase ho. Alam na ho nila kumbaga, ramdam na ho nila ang talagang napakatinding suporta. Yung pagtagsa ng suporta ng mga taga-suporta ni Tatay Digong sa kanila. Ayos. Inyong lahat. Sana po nandiyan pa kayong lahat. Nandito siya bilang guest, no? Opo. Kasi interview Hindi na. naman bilang host ng palatuntunan. Bawal pa eh. Biglang may nag-text sa akin, meron daw kayong itatanong ng mga ilang bagay-bagay. Kaya nandyan lang naman ako. Hindi kasi sabi po ng pag pinupuno daw po yung programang 20 pesos maganda naman daw. Ang pumupuno lang daw po nun, Kong, ay mayroong mga crab mentality. Ayaw natin magtagumpay ang Pangulo. Kayo ba? Ano ba reaksyon niyo doon? Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Lahat naman tayo gusto nating magtagumpay sana lahat ang mga panukala ng ating pamahalaan. Kasi pag nagtagumpay yan, ang makikinabang ang ating mga kababayan. Opo. Correct. Kaya lang yung timing ang iniisip ko rito, Jen, Nelson. Opo. Bakit naman papalapit ng eleksyon, doon lang naman nila naisip ito. So, maaring mabahiran ng ibang motibo kasi kapag ngayon mo ilalatag yung programa, maganda sana sapagkat makakabawi siguro yung mga kababayan natin. Pero ano yung cost naman ito sa panig ng ating mga farmers? Lalong babagsak yung kanilang output, yung
madidistort yung yung market price, mamamanipula eh. Opo. Sa makatwid, may natulungan kang ibang sektor, meron ka namang nasagasaan na iba. Pagkatapos ito ay lilitaw na subsidy lang ito eh. Tama po, oh. Sa estimate ko rito, baka umabot ng 400 billion ito pagkatapos ng programa. Kung sakasakaling ito, itutuloy-tuloy sa buong kapuluan. At kung mapapansin mo din, inuna sa Visayas kasi iniisip ko mas kukunti ang tao sa Visayas. Ganun po. Kung ikukumpara sa Mindanao at saka sa... At ang isa pang ang isa pang issue, kukunti yung magsasaka roon. So yung impact ng magiging negatibong resulta ng programang ito, Opo. hindi masyadong malaki. May impact din. May impact. Kaya sinabi sa Visayas muna. Kaya makikita mo, very suspicious yung paraan at saka yung timing nung pagpapatupad ng programa. Kasi, kung maalala ninyo, ipinangako din yan noon pa eh. Tama Election po. din. Opo, campaign promise yan, Kong. Ngayon, mukhang ipatutupad, campaign period na naman. So makikita mo dyan, talaga bang Galing. seryoso ba tayo talaga? Galing yun Pinangako ng campaign season 3 years ago. Talagang ipinagpilitan na maipatupad. Campaign season din. 2025 naman. Ibang klase talaga. Pagka nga naman na pagtitripan tayo ng mga bangag. Pambihira, oo. Pero kung ginawa ho nila yan noong 23, 24, 25, hindi tayo magdududa. Talagang ginawa ng admin yung 20 pesos na bigas. Diba? Nakita nyo naman ramdam ho yan ng ating mga kababayan. Kung mapahanggang sa ngayon, nag-double time sila ngayong panahon ng eleksyon, wala akong problema eh. Ilang linggo bago election, magbe-20 pesos ang bigas. Anong klaseng gimmick yan? Kaya nga, Budol 2.0 yan eh. Hindi ako Dante balatan mo. Namin Kong political strategy yan kasi gusto nilang palakasin ang alyansa doon sa parte ng Bisaya. Isa pa nga yun, sapagkat alam ko mahina yata sila ron. Ngayon, ang tinatalakay natin ito, alang-alang doon sa ikalilinaw ng mga issues kasi ito ba talaga ay seryosohan na pag-address ng problema? O may kahalong politika ito sapagkat political season eh. Opo. At lalong-lalo na kung gusto nilang mabingwit o makuha yung boto ng lugar na yun ng ating bansa sapagkat ayos nga sa kanilang siguro sa nalalaman nila medyo mahina yata ang kanilang latak diyan sa lugar na yan. Pero kayo, Kong, alam naman, at binabanggit natin lagi, kayo po bilang isang anak ng magsasaka, kung long-term solution ng pag-uusapan dito sa problema natin sa bigas, kanin, ano bang tugon nyo rito? Hindi siya long-term solution eh. Lalo ngang masisira yung kartada ng mga farmers dyan. Paano lang ibebenta yung kanilang output dyan? Ngayon nga lang bumabanat na yung mga traders dahil sapagkat na makikita nila maaaring bumaba yung presyo. Meron ko nababalitan 12 pesos per kilo. Talagang wala nang kikitain. Sa 22 pesos wala nang kikitain. Ngayon dahil sa masisira ang palay, wala namang storage yan. Napipilitan tuloy ang magsasaka na ibenta kahit na palugi. Ngayon itong programang ito, imbes na makatutulong, lalong malalagay sa alanganin yung ating mga farmer. Yung long-term effect nito, mabigat. Baka lalong wala nang magsaka rito pagka ganyan ang pinatutunguhan ng mga programa. Pero kung kayo po tatanungin, anong long-term solution na nakikita nyo kung ang pag-uusapan ay kakulangan ng yung pagtulong sa magsasaka at saka yung presyo ng bigas? Ang linaw naman ng long-term solution dito, Jen, Nelson. Yung ating pinagtatamnan ng palay, hindi naman dumadami, nababawasan pa nga yan Dapat sana ay wag na nilang i-reclassify o kaya i-reconvert yung conversion ng mga pinagtatamnan kasi nababawasan lalo Ang palakasin mo rito yung productivity per hectare. Kasi ang production cost natin ay napakataas. Kung alam naman ninyo, para lang kumita yung farmer, yung output niya talaga ay gumanda, kailangan maglagay siya ng pataba talaga. Hindi ko kulangin sa 8 bags ng pataba yan Napakamahal ng pataba ngayon. Correct. Kaya doon ka lang makakabawi kung sakasakali
na ibaba mo, kaya nagkaroon ng subsidy sa pataba. Katulad ng ginagawa namin dyan, na nag-umpisa kami sa Visayas, Opo. meron akong isang kinasangkapan na isang grupo, iunlad ang pinag-uusapan dito dyan. Opo. Kasi ang ginamit naming formula, yung pataba, imbes na yung urea, yung organic na liquid, Opo. napalitaw talaga na nakakapagdagdag sa output ng yung productivity Kaya. per hectare. Opo. Ngayon, bumaba ng 60% yung cost ng production dahil iba yung ginamit na pataba. Ngayon, dahil Grabe. sa bumaba yung production, Matindi ho yun ha. Pagka natapyasan na 60% ang ang production cost, ang laking bagay ho nun. Ano ho talaga yun? Kumbaga, yun talaga ang kailangan ng mga magsasaka. Kung paano matatapyas yung gastusin sa sa pagtatanim nila ng palay. Yun ho talaga ang long-term solution. Pag napababa ang production cost, domino effect yan. Bababa ang presyo sa merkado. Pero pagka ginawa ni Marcos Jr., panahon ng kampanya, binababa niya sa 20 pesos. Nako, yung pinapangarap natin na meron pang magtanim, yung mga anak ng mga magsasaka, sasabihin nila, Tay, gusto ko magsaka. Laki pala ng kita dyan sa pagsasaka. Wala na ho. Kasi alam ho nila pagka, naku, malapit na naman ang kampanya niyan. Yari na naman tayo dito kay Bangag. yun ho ang yun na yun ho ang mangyayari kasi hindi naman ho nila kayang patakbuhin yan sa loob ng 5 buwan. Mahihirapan ho ang pamahalaan yan. Mas masahol pa ho yan sa ayuda. Kasi dyan, mas mabilis mangurakot dyan. Yun ang sigurado natin. Kung mahirap ang pangungurakot sa ayuda, kung mas madali ang pangungurakot dyan sa mga ayuda na yan, mas madali ang pangungurakot dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Paniwalaan nyo ho ako. Sigurado ho yan. Yung mga congressman na yan, sigurado magkakaano yan. Tawag dito? Magkakaroon sila ng yung mga nagbebenta ng bigas, magkakaroon sila ng gano'n. Bigas 10 puntiryan mo. Siguro. Ganyan o yung strategy ng mga walang yan. Sigurado ho tayo. Noong ang pangungurakot sa pamamagitan ng infrastruktura, yung mga proyekto sa pamahalaan, mga tulay, daan, di ba? Ganun nung una. Mahirap yun. Dami pang engineer, di ba? Tatayo mo pa yung ganito, ganyan. Hindi, ayuda na lang. Rekta na tayo. Bigay pera, 10,000. Bigay natin 2. Ganun. Ay, yun ang strategy ngayon. Yun ang yun ang meta ngayon dyan sa House of Representatives. Pero nakikita na natin dito sa dito sa dito sa bagong update, ang susunod na magiging meta diyan, pagdating sa pagnanakaw, yung bigas na yan, sigurado. gumanda yung output. Nagkaroon ngayon kami ng parang kasunduan sa mga farmers na natulungan namin. Yung 20% ng kanilang output, ito yung ibebenta yung magiging bigas nito sa 20 pesos. Tama. Para lang pantulong ba? Yung 80%, ito yung kanyang pagkakakitaan. Opo, Pumayag naman ng farmers kasi kahit kwentahin mo, parang bigay na lang niya sa lipunan yung 20%. Totoo po. Ngayon, palugi man yun, ngunit hindi naman nawala yung kanyang kikitain dahil yung 80%, sapat na yung kanyang kikitain doon. Ayun yung kumpanya ni Kuya Yuan sa Ligumba ng Iyunlad. Yes, marami na nga. Kahapon kong nasa sila? Daan Bantayan, Cebu. Sa Bantayan, Cebu, Yes, nag-umpisa opo. silang magbenta ron. Opo. Namomonitor ko yun sapagkat kasali ako ron eh. Ito hindi subsidized to. Kasama ba kayo doon, Kong? Bali, subsidized kunwari. Private yun. Pero Private. dahil private initiative sa pagkikipagtulungan ng farmers, gusto lang namin palabasin, pupwede yung 20 pero parang bigay na lang ito. Kayang gawin kung gagawin. Kayang gawin, Opo. pero hindi dahil sa gusto nating malugi ang farmer. Kaya nga hinati natin eh. Kinwenta, yung 20% pwede mo bang parang ipagkaloob na sa mga kaibabayan natin para makatipid naman sila. Kinuwenta, pupwede. Kaya yung napakiskis na yon, yun ang ibebenta sa 20 pesos. Ayun. Win-win, ika nga. Opo. Win-win. Nako, Kong, medyo, alam niyo naman, kailangan natin magpaalam, 3 araw. Dito sa pagmamakaawa nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Eto, panoorin ho natin to. Yan na nga kasi sinasabi natin di ba? Inuuna ho nila yabang.
Ngayon, nagsiga-sigaan ka, nag-angas-angasan ka dyan sa House of Representative. Oh, ngayong panahon na ng eleksyon, natanggal angas mo. Di ba, nung una hong yabang ng mama na yan, yung tipong lahat na lang kaya niyan gawin eh. Imbestigahan yan. Contempt yun, di ba? Diyan sa House of Representative. O, ganun nung nangyayari nung mga nakalipas na buwan, talagang ang angas ng mama na yan eh. Pero ngayong mga panahon na to, tignan nyo ho yung facial expression niya. At yung facial expression nitong si Congressman Dante Marcoleta, itong si Kong Dante, kalmadong-kalmado. Alam na niya na sigurado na ho yan eh. Ika nga, pasok na ho yan sa Magic 12, pero hindi pa rin pwedeng magpakakumpiyansa. Hanggat hindi nakakapasok ang 9 kasama niya, hindi ho tayo mapapagod sa pangangampanya para sa mga susunod na panahon, kahit papaano, maiwasto natin yung nangyaring kamalian noong 2022 presidential election. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Dapat talaga diretso tayo dito sa alyansa. Oh. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa'yo. Kalma lang, Brad. Yang hinihingi mo na yan, hindi ho namin pwedeng mapagbigyan. Kami rin naman dito, no ifs and buts eh. Ang hindi pagboto sa lineup ng administrasyon. Mga kababayan, narinig nyo na ho itong si Vice President Sara Duterte doon sa full speech niya diyan sa rally diyan sa Maynila Kasama niya ho yung si Manggagamit at yung si Yorme Isko Moreno. Narinig nyo ho yung pagkakalatag ng kanyang speech. Talagang linalaro niya na ho yung mga pinili siyang makalaban sa politika. Yun ho yun eh. Hindi naman nakikipaglaban si BP. Nung pumasok sila dyan sa unit team na yan, walang laban-laban. Magtrabaho tayo, ituloy natin ang ginawa ni Tatay Digong. Sumama ako sa inyo para talagang yung continuity makita at maramdaman ng ating mga kababayan ang pagbabago sa susunod na administrasyon, which is itong administrasyon ni Marcos Jr. Anong